Hi guys! Maganda rin gabi! Welcome back po dito sa Kandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosong Kimpang, wala na nga pong iba ang lokareta si Kandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay ilan pong mga pampag-good vibes, ayan, para sa mga nami-miss together sila Kim and Paolo, and dami pong good vibes na balita ngayon hinggil sa Kim Pao. And syempre, hinggil nga dito sa pinaka headline natin, ang tungkol nga sa pabaon ni Paolo kay Kim, kasi nga hindi po siya nakasama dun sa Tanduay event ni Kim Chiu at naandun siya sa nandoon po siya sa Cebu for pagpatuloy ang trabaho ng The Alibay. Siguro puspusan na sila ngayon, no? Anyway, bago tayo mag-start, sa mga di pa po nakaka-subscribe, pakiclick lang po ng subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita at chika na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And bilang panimula, ayan, bilang pang po natin, ano bang tawag doon? Pambuelo sa atin pong balita, basahin natin muna ang komento dito ni Ma'am Rosemary Chano. So, shout out po sa inyo, ma'am. Kung nakikinig po kayo ngayon, mapaumaga man o gabi, good evening, good morning, ayan, lahat na. Shout out po sa inyo. Ang sabi niya rito, dahil kasi yan sa convo na shinare ni Miss Carl na wala daw siyang tao na namimiss kundi si Kim lang. So si Kim Chiu yun. si Paolo yung nagsabi noon na wala naman siya ibang taong namimiss bukod kay Kim. Si Kim lang yung namimiss niya. Huy, grabe naman nga yun. So, ano kaya reaction ni Kim Chiu, no? Ini-imagine ko yung kilig face ni Kimberly. Ayan, biniro kasi ni Kim na na-miss niya si Shell, yung bakla niya kasama. Kaya nung nagkagayan si Kim, biniro nila si Pao na iisa na nga lang ang na-miss niya, pumunta pa sa ibang lugar. Event ni Kim yon sa Tanduay. Alangan sumama si Pao, 1 day and half day lang naman, hindi magkasama. Pagdating ni Kim, taping kaagad. Yes po, alangan nga namang sumama pa, hindi ba? So, mabilis lang rin naman nga si Kim Chiu. About nga doon, so, nakakatawa, no? Napagtitripan nila si Paolo Avellino. Isa na nga lang yung taong namimiss niya, umalis pa. Bigla pang umalis, yung kakasabi lang, tapos biglang lumarga, biglang umalis, kahit isang araw lang, panigurado, miss na niya. Uy, grabe, hindi na sanay na nawala sa kanyang tabi ang kanyang chinita, Anyway, ayun, nakakatuwa naman yung kanilang samahan. Dumako naman nga tayo dito since hindi nga kasama si Paolo Avellino. Grabe guys, pumunta kayo sa X, daming good vibes doon. Isa nga yung good vibes na to. Natawan-tawa ako at the same time kinikilig kay Paolo Avellino. Yung edit lang po ito ha. Kasi ang sexy doon ni Kim eh. So ito yung parang nagre-relapse. Parang ngayon palang iniisip na niya. Or hindi mo wala sa isip niya. Hindi kinakaya ang ni Kim Chiu, outfit ni Kimi. Sobrang sexy naman kasi talaga. Tapos naka-red pa. O diba, talagang kaakit-akit naman talagang tunay. Tawang-tawa ako kasi ang kukulit ng mga caption. Sabi doon, Pao, kapit lang. Kaya mo pa ba? Mukhang pinagpapawisan na daw si Paolo Avellino. Ay nako, Paolo, kapit na. Wag kang mag-alala.
Sayong-sayo naman yan lahat. Huy! Grabe. And saka ito, wag ka nang mag-alala. Gumawa na ng paraan yung mga fans para magkasama kayong dalawa. O ha? Diba? Paolo, todo ba ako? Huwag niyong magalaw-galaw yan. Pag-aari ni Paolo Avellino yan. Huy, grabe. Lakas makabantay lang ang peg. Yung tipong dadaan muna kayo sa akin. Anyway, pag-usapan naman natin itong jacket ni Kim. Kapansin-pansin nga po itong suot di umano ni napansin kasi ng mga fans ayan yung jacket na to kay Kim. And ayun nga sa kanila parang pamilyar. Parang may ganito rin kasi si Paolo Avellino. So di kaya may pabaon or pinabaunan siya ni Paolo ng jacket. Kasi ang sexy, alam niya. Kasi syempre Tanduay event yan. Alam niya yung mga outfitan ni Kimi. And siguro kasi mas maano na rin ang panahon, malamig. Dahil nga sa paulan-ulan. Tapos at the same time, sumasama ang panahon. So, maganda na rin nga yung ready. Alam niyo naman si Pao, parang Boy Scout, always handa. So, syempre para sa kanyang chinita. Para, kunyari, kahit hindi sila magkasama, yakap-yakap na rin niya si Kim. Huy! Grabe yung pagkadilulo naman yan. Samantala, ayun naman po sa komento ni Ma'am Edith A. na doon sa magandang gabi. Oo nga, magkahawig ang Kim Pao. At sa Korean artist, ibig sabihin, ang aura ng Kim Pao ay pang Korean din. Happy kami dyan, Gandara. So, dapat lang na hindi mabuwag ang Kim Pao. Talagang may relasyon ang Kim Pao. Super bagay at itinadhana ng may kapal ang Kim Pao. Talagang love nila ang bawat isa. Nagkakaunawaan sila at nagkakasunto. Kaya may kilig at lahat ng fans, mga bata man, teens at mga seniors ay happy at palagi nakasupport sa kanila. Kim Pao ay forever na sila. So, ayan, grabe. About to sinasabing, yung sa Korean, tungkol po kasi ito doon sa Crash Landing on You, na hope, totoo nga, na Kim Pao po ang gagawa ng adaptation. So, sana nga may next project agad ang Kim Pao after The Alibi. Meron naman na daw. Sabi nga ay ito pong Crash Landing on You. But syempre, we know naman minsan may mga na-announce na hindi po natutuloy. So, sana matuloy po talaga ito. Masyado pa rin kasing maaga. Kasi hindi pa nga na-ere. Ito pong The Alibi. Syempre, susubukan at titingnan nila yan kung mag-work at malakas ang The Alibi. Pero, tingin ko naman walang tapon itong The Alibi na to. Suwak na suwak talaga sa panlasa ng mga manonood. Tema pa lang, sa pag-arte naman, no questions, 'di ba? Kaya paniguradong pag-uusapan 'yan. So, hopefully, kung may adaptation itong Crash Landing on You, Kim Pao na talaga. Kaya bagay daw talaga at yung pang-aura daw ng Kim Pao, 'di ba, based sa comment ni Madam Edith, pang Korean level. Samantala, ayon naman kay Ferlinda Golipapa, magandang gabi, shoutout sa inyo. Pagtadhana, maski anong pagsubok na ang dumating, malalampasan nila. Kasi para sila talaga sa isa't isa. So, ayan, kayo ba naniniwala na nakatadhana na ang Kim Pao? Kasi if yes, walang walang pag-aalinlangan na man yung maging pagsubok na dumating sa kanila. Kasi sila na talaga nakatadhana and wala na pong magagawa ang sino mga bashers. Ang tanging na lang natin, panalangin ay yung safety ng Kim Pao. Of course, blessings sa buhay nila na magpatuloy even if i-give up man nila yung showbiz.
showbiz industry. So, meron po silang fallback. Yun yung mga bagay na kailangan nating ipag-pray na magpatuloy talaga. Diba? Anyway, sabi naman ni Van, thank you so much, Miss Gandara, for your updates or for updating us. Andito lang kami, laging makikinig, lagi tungkol sa Kimpaw. Basta laging positive lang tayo ha, mga fans. Lalo na mga seniors, hindi ma-stress sa mga update. God bless. Ayan, Miss Vine, huwag kayong mag-alala. Good vibes po tayo ngayong gabing ito. Dami pong mga magagandang balita. Kagaya na lang itong shinare ko sa inyo ngayong gabing ito. And magandang mantra din po yan sa buhay na not to negativity. Diba? Kagaya ni Kim, gusto niya lagi good vibes lang. Kaya nga sa kanyang bio, kung mababasa nyo, good vibes lang po. Kaya magdadala sa kanya ng bad vibes, mga nagdadala lang ng mga bad vibes sa buhay niya, binablock niya talaga. Talagang hindi niya binibigyan ng space sa buhay niya. Kasi bakit naman pabibigyan ng space, diba? Kung sinisira lang nito yung peace of mind mo. Anyway, hanggang dito lang muna nating update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating chika. Maraming pong salamat.